yan, kahit na medyo umulan, may ginawa silang beds na... Oh! Explain mo nga. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So may machine na sila para kahit na off-season, pwedeng kapag Pwede pa rin gumawa ng soul. Ang background na asin, ganito. Karaniwan ang nag-aasin nasa western side of the Philippines, not eastern. Nasa west. Nasa west. Bakit, sir? So from Ilocos, Pangasinan, Itong Aurora, Quezon, mahirap dyan. Madalas ang ulan. Dito sa west, mas distinguished, parang yung pag sinabi mong dry season talaga. Yun ang secret. Kasi yung mga nag-aasin, sekreto? Nag-iisip pa sila eh. Pero nung tingnan ko yung Pag-asa, wala pa lang masyadong ulan pagka dito sa dry season, sa western. Kaya west, lahat nandito sa west. So, Ilocos, Pangasinan, kaya may Ilocos, Bataan, Bataan, Bulacan, yeah. Cavite. Hanggang Mindoro. West. Palawan, sir, wala na. Meron daw sa Southern Palawan. Pero merong mga nag-message sa akin na kailangan nila na maturuan. Dinagat Islands nga eh, walang asin eh. Sabi ko, puro dagat yan. So, pinagle-lecture ako ng DOST roll, siguro mga 5 times. Ang reaksyon ng mga tao pagkatapos ko na ganyan. Sabi, ganyan lang pala yan. Animal na yan. Yung mga nuno natin, bumibili pa sa Cebu. Sabi pa nila, ganyan lang pala. Sir, i-explain mo nga po, sir, bakit ganito? Kasi, di ba, may nakita ko, parang may mga tiles pa. Doon sa Dasul, parang naka-tiles sila. Ito, yun yung old style. okay. Yung naka-tiles. Since time, hindi na natin alam kung kailan nag-start ang salt making sa Pilipinas. Pero that time, yung mga basag na tiles, basag na palayok, mga ganon, yun yung pinagkakabit-kabit. Kailangan, ang maganda kasi kung merong ganon, may lining, naiiwasan yung mga buhangin na sumama during harvesting. Okay. So, yung mga dirty salt na sinasabi, walang liner. Walang liner. Halimbawa sa, yung papuntang Bani, ganyan. Yung papuntang Zambales, walang liner eh. Dasol. Kukunti ang may liner na tiles or plastic. So, dito nagsimula ang plastic dito sa center nung inumpisahan ko na. Merong nagkabit ng plastic diyan sa fish pan, tapos sumobra. Pwede ba ibigay mo na lang sa akin? Yes, sir. Sabi niya, makondray plastic eh. Tapos, doon nag-start si Saltman, nandito ba? Umalis po. Umalis. Meron akong bata na, sige, kabit natin, ganyan. Tapos 3 inches. Tapos, hinihintay namin kung kailan magkakaroon ng asin. Binilang on the 7th day, asin na. Magiging asin. 7th day. So parang process of evaporation ng tubig, Evaporation lang. Tapos, maikwento ko lang, tinawagan ako ni Senator
Ed Angara. Ikaw pala, Wesley, ang ano eh. Sabi, gawin mo nga dito sa Baler, sabi niya. Para matulungan natin kasi bumibili pa kami dyan sa baba. So, ginawa ko doon, nagdala ako ng mga plastic. Pagdating ko doon, araw-araw pala umuulan. Ako, nakaganon ako. Tapos takbo ko sa Pag-asa. Patingin nga ng rainfall profile ninyo. Eh, araw-araw nga. Meron. Tapos the whole year. The whole year. Nako, patay ako dito. Kaya sinubukan ko rin yung may mga ganyan. Opo. Matagal pagka ganito, mas madali. Pag Condirect. nakabukas po. Opo. Mga ilang days po ito bago maging Ewan salt? ko, sa kanila na ito. Sir, Sir, pag ano po sir, kasi... anong pangalan mo muna, sir? Jay po. Sir J. Sir Jay po. Okay. Sir, dito po tinry po namin yung talong nyo, sir. Bale, ito po. Ginamit po namin tong tray. Ah, Opo. Nagpalagay po kami ng seawater dyan. Ng 2 inches lang po pinilagay namin. Hanggang dito lang po yung tubig na inano namin. Nag-asin na po yun mga 7 days din po. salt na po ito. Opo. Salt na. Hindi kailangan tuyong-tuyo. Oh, I see. Mahirap mag-harvest pag tinuyo. Tuyo po. Salt na po to, sir. Ano lang. Diba? Opo. Class A na po yan pag dito po, sir. Pag dito po siya manggagaling. Ah, Pero parang buong-buo siya. Parang Opo, sir. mas malalaki. Mas malalaki po. Basta parang ano, pag malaki yung granule crystal, pag mas malaki, mas mayaman sa nutrients. Sa minerals po. Mas Pag pino, walang kwenta. Alat lang. Oh, I see. So yung mga nabibili natin pino na pinakukuluan, wala nang nutrients. So, 'di ba sir yung process nila, 'di ba? Una, 'di ba? Nakakita ko sa dasol yung malalaki. Parang yung crystal malaki nga. Tapos linuluto nila 'yon. Ayun. Tapos magiging puting Puting-puti na maliliit. maliliit. Ah. Wala na. Wala nang mineral 'yon. Wala na. Yung iodine mismo, zero na yun. Oh, I see. Samantalang kung ganito, iodized, natural iodine, plus other minerals. Oh, I see. Kaya yung mga chef, ayaw nila ng iodized salt. Mas masarap ito, sir. O siyempre, mas healthy pa. Pero ito, sir, ang dami doon, oh. Yan lang po yung produce po yung... Inano nyo na? Inani. Nanggaling po sa wooden salt bread po yan. Doon po sa kabila po. Iba-iba. Ah, okay. Meron pa noon na nabasa ko, mas ma-healthy raw sa Japan, nasa bamboo. Mahilig nga ako sa experiment noon eh. Ano, gawa ako, balsa, bamboo. Ilang linggo na. Ayaw pang mag-asin. Magasin. Ihinto na natin yung animal. Walang kinabukasan dyan. Eh, sir, yung asin ng buhol, Ano? yung bilog, Yung ayong Oo, bumili ako noon. Mahal. Tinuob ba yun? Tawag doon? Saan kaya sa Bohol yun? Kasi pumunta ako sa Bohol. Kung ako 7 days. Sa kanila, 1 day. Lumabas dito One sa day? Dario, 1 day. 1 day? Binobola ba tayo? Opo. Ako 7 days eh. Pag humukay silang ganyan, yung salinity ng tubig nila, more than 80 ppt na. Ang pinakamaalat na dagat ay 35 eh. Iyon eh. More than 80. Oh. Tapos, mahangin. Kaya naglalagay sila ng wind vane. Oh. Tapos, ang kapal, ganun na. Talaga binidyo ko eh kung paano gumagawa ng bilaran eh. Lupa. Lupa lang. Tapos, yung lupa, nilagyan ng plastic na takip ng libro. O yun yung plastic. Mas ganun lang. Ayun, 1 day. Ganun. Pwede rin po ginagawa po din po namin yung ganun one day process. Pero din po. Manipis. Opo, manipis. Manipis. Pero daily harvest po meron po. Kaya lang, trabaho ka ng trabaho. Yes po. Eh, ito, Pero 3 mas mabilis days. po. Sabi ko nga, isang tabo, 35 grams kung 35 ppt. Diba? Sir, anong ibig sabihin nito? Concrete salt bed. Ground-based. Anong ibig sabihin? Ito yun. Ito po yan. Ito po sir yun. Nakasemento po to sir. May semento Semento sila. yan. Opo, nakasemento po. And then, Nilagyan ng plastic. Nilagyan po ng light. ng liner. Opo.
2.5 by 15 po yung size niya, sir. Meron din pong 7 by 15 meters. Tapos yung pinakamalaki po namin is nasa 12 po. Yun na po yung pinakamalaki. Ito ang gagawin nilang asin center. Opo. Ito yung magiging asin. Yan ang recommendation ko. Na ipakikita lahat yung technology ng pag-aasin. Oh, I see. Walang ganun. So sir, to, bubuhusan mo lang ng tubig to. Opo, from Galing seawater dagat. po. Galing dagat. Kukuha ka sa dagat, talalagay mo dito. Oh. May reserve water po. May pump ano po. na, May reserve may water pump po na. doon. Opo. Tapos ipapump na po dito yung tubig. Ganun lang. Tapos Tapos Hintay lang kailangan bodega. So normally yung mga nag-aasin may bodega. Bakit? Kasi pagka tag-araw, mura ang asin. Kasi panahon ng asin. Oh, I see. Pero pag bumaksak yung ulan, wala na times asin. 2. Times Oh. So kailangan nakabodega lang, sir. 2. Kaya kung business ang pag-uusapan, kasama yung bodega. Storage mo muna. Opo. At least hindi nasisira, sir. Masisira ba once na asin na siya? Walang pagkabulok. Kaya lang pagka, ano ba yun? Pag moist, yung Yes ulan na po. ulan, Yun. Wala po. nagtutubig. Tubig pa po siya. Paano maiwasan yun? Pagka ipapak na po siya, kapag tuyo na po siya, ipak na po agad. Nakasama. Pag nakapak na. Opo, wag Pag na nakapak na, walang hangin, hindi magme-melt. Hindi, na po. hindi. Wala na. Pero may moist pa rin po talaga ang asin. Oh, I see. Ako meron sa bahay, nakalagay sa, niregalo sa akin ng dimsum. Nakalagay sa kawayan. Ayan, sir ha. Symbolic. Yung sinasabi mong kawayan. Yung mga Pagka umuulan basa din Ganito pala to. Dapat surplus tayo ng asin Daming Sir, dagat pinag-uusapan natin yung asin. Di ba nagkaroon ng asin law? Sabi nila yun yung pumatay sa salt industry ng Pilipinas. May anong move ng gobyerno dyan ngayon? Kasi ganito, parang background. Ang talagang nag-i-import dati ng asin, yung coconut. Si coconut Kasi for every coconut tree, kailangan pala ng 3 to 4 kilos of asin Oo. every year. For 10, 14 consecutive years para mamunga ng maganda, maging healthy si coconut. Eventually, yung ini-import nating asin, niluluto na. Minimix ng dirty salt, yung gray. Tapos haluan ng tubig dagat, yun na yung puti na pino na sinasabi mo. Oo. Parang naging laborious, yung nawala yung nutrients, tapos i-sprayan ng iodine. Oo. Healthy ba yun? So, ang gusto natin, kung gusto natin ng healthy na asin, yung solar salt. Pinatuyo lang na tubig dagat. Sabi ko nga, mas malaki yung granules, mas malaki ang chance na maraming nutrients yun. Ayun nga sir, bawal daw magbenta ng asin na hindi na-process, hindi linagyan Pwede ng na iodine. Pwede na. Pwede na ngayon. Oo. Na-amend na po yung batas. Meron na, bago. Kailan po yun nangyari sir? Lately lang. So pwede na. Pwede na. Ayan. So mabubuhay na ulit Ang yung mga tawag doon nag-aasin. artisanal salt making. Pwede na. Tapos ngayon, binigyan na ng pondo. Insertion daw yun, insertion. Pero kanina, nagtumawag ako, meron na, lalagyan na talaga ng pondo. Insertion. At gagawa na ng yung idea asin center para dito ang puntahan ng mga gustong matuto. Kailan kaya finally magagawa yung Ascent Center? Madali na. Ito na yata. Madali. Sir, kahit sino pwede nang Pwede na. asin. Kung ikaw, kung gusto mo, sure ka doon sa asin mo. Palagi ko sinasabi. Gumawa ka na sarili mong asin. Ganyan lang kailangan. Makakaubos ka ba ng 5 kilong asin sa isang taon? Hindi naman. Di ba? Galing.
Sa coconut, ginagamit pa rin ngayon yun? Hindi Ginagamit. na? Ginagamit pa rin. Yun So, ang- so dapat yung hindi process, Dapat yung dirty salt, dirty salt. bilhin nila. Kasi ang naging problema ngayon, marketing. Marketing nung asin. Oo. Nagpo-produce na eh. Eh, sinong bibili naman? So, tutulungan dapat ng government na market ng salt makers, nung gumagawa ng asin, mag-aasin, sa marketing na maibenta sa Philippine Coconut Authority. Kasi nag-training, napasyal dito yung national director ba tawag doon? Sa Philippine Coconut Authority. Authority. O, napunta rito eh. Pinapunta ni sinong secretary doon para matuto daw. Tapos gumawa kami ng malaking seminar sa Davao kasi may malaking coconut. Center pala ron eh. Kaya natutunan ko rin yung bawat coconut, ganito pala. Ganito. Ang dami palang asin kailangan. Marami pala. Tapos meron pa yung mga tanong na kung minsan mapapakamot ka ng ulo. Bakit daw aasinin pa? Eh bakit hindi igibin yung seawater at idilig? Oo. Sabi, o di gawin mo. Bakit nga ba, sir? Ba't hindi pwedeng Hindi, yung mas madaling buhatin yung asin eh. sa tubig? Eh sabi ko nga, 35 grams yung 1 litro eh. Oh, Pero pwede mong idilig yung tubig. pwede. Kaya nga yung mga malalapit sa dagat Na coconut, healthy maganda. eh. Oh. Diba? Healthy. Yung problema yun, nasa bundok. Nasa bundok. Interesting. Ang kwentong asin. Kwentong asin. At least, Asin dati kasi may vlog ako na pumunta ako sa Dasul. Kaya nakita ko yung naka-tiles. Blinag ko. mahal na yun. Blinag ko. Tapos, hindi ako ayaw akong pagbilhan. Bakit? Kasi takot sila na magbebenta ng Tauhan lang sila. ng hindi processor. Kasi Hindi, pwede kasi na. dati kasi bawal nga. So Pwede na. sekreto pa para kaya nakakuha ko Pwede na. ng akin. Hindi na ganun ka rigid yung policy. Okay, may makikita pa tayo, sir. Asin. Tingnan natin. Yung nakapak na po, sir. Sir, tingnan nga natin to. Ito yung galing sa dito sa Dito na po, sa galing. O iba na itsura niya. Yes po. Malalaki na. Ang puti, oh. Diba? Bago nyo ilagay dun sa plastic yung asin, may filter bag kayo. Yes po. Yung 5 Yes po. Microns. Para alis yung maliliit pantay-pantay. para maputing-maputi. Oh, I see. Ang galing. Walang buhangin. Magkano gastos nito, sir, paggawa nito? Pag ganun, Pag yun, mura. mura. Mura yun. Etong ganito, mahal. Gagawa ka pa ng ganito. Kaya ang style, gawa ka ng maramihan during Summer. summer. Ito, siguro sa eastern side, ay yung maulan. Itong technique na ito. Pero kung nandun ka naman sa western side, maganda yung rainfall profile mo. Yung plastic na ginagamit, food grade yan eh. Food grade po Or ito. food contact plastic. So, wala Bakit tayong nyo problema. tinaas, nakabed ito? Para po maiwasan po yung buhangin. Buhangin. Yung buhangin, Pero in terms of yung 7 days, parehas lang, Dok. parehas lang. Parehas lang po. Yung buhangin. Kasi kung windy, talagang tinatangay. Kaya yung ganun, noon may fence ako na ganun. Oh. Pero sa ngayon po, sir, yung mga ground base po namin talagang produce lang po ng plastic. Pero makapal na itong plastic nito. Tapos na nag-import tayo ng asin, sir. Marami yan. Saan nagagaling yun? China? Makakagawa ba ang China ng asin? Meron sila. Ang ganda na. Ito na po yung nakapak. Half kilo lang. Ganda. Ang ganda, so mahal na to sa market.
Hindi naman po, sir. Magkano? Magkano yung ganito? 1 kilo ba yan? Hindi. Half kilo lang po, sir. Magkano yun yung half kilo? Nagre-range po ng 50 to 60 po per kilo. Pag dito po. Meron din po kami mga nagawang flavored salt po. Flavored? Yes po. Ito na po, sir. Ah, ang ganda. Yung salt na maanghang agad. Yung spicy po, Ito, sir. spicy. Oo, ganun. Tanglas. Tanglad. Na po, tanglad asin. Parang ang sarap ibenta. Yes, sir. Sarap ba ibenta? Pag magbebenta ako nito, magkano ang retail ay ang sa SRP Nasa ano po, ang kiluhan po kasi sa dito sa amin po, nasa 50 to 60 po per kilo. per kilo po. Yung So sa half lang to. half lang po. Ito 1 kilo. Yan po yung may 1 to 0 po. Yan. Matagal mo na uubusin yan. Ganda po. Ano po yan? Baka kalahating, At siguradong malinis to, sir. kalahating Natural. taon. Kalahating taon na to. Ganito So, yung- SRP nito, 50 to 60 po. itong half, Opo, yung half po. Yung sa nabibili lang po sa palengke. Pero pag mga ganito na po, syempre may presyo na po kasi binili rin po yung packaging. sa palengke, 50 pesos din ang per ang half kilo na Hindi asin? po. Hindi po. Nasa Tinakal. tinakal po, tinakal. Pero pag kilo po, nasa usually 50 to 60 po. Mahal din pala. Sa pasalubong namin, 100. 100 na. 1 kilo. 1 kilo. Pinaririgalo. Ang ganda po Nasa ng- packaging yun. So, maganda rin. Baka lang naman. Baka magkaroon kami ng pasalubong center. Sa Manila. Ay, dapat Sa pala Quezon dumaan City. kayo sa pasalubong namin eh. Hindi ko yun naidaan. Sa po yun, sir? Sa... Nandun yun sa bread house. Sa kabilang po. Umalis tayo agad eh. Meron. Okay. Sir, thank you. Thank you. Thank you po. Pabitbit na namin yan. Opo, sir. Baka matikman namin, baka hindi maalat. Ito po gawa na dito sa ganito nyo. Yes po, dito po yan. Pero meron naman yung bagong gawa, Class A na kagad. Meron po sir, parang yung mga covered po. Class A kagad. yan. Ganito po. Yung nagbabagoong Mm. very particular sa asin. Yes, sir. Yes, sir. Pag yung asin ay kaha-harvest, hindi nila gagamitin agad. Okay. Pinasyalan ko yung nagbabagoong sa Bicol. Next year nila gagamitin. Ang sinasabi nila, mas tuyong-tuyo na pag ginamit nila. And mas maganda para sa bagoong, sa produkto. Ganun din siguro sa atin. Kaya ang, di ba, sinasabi ng matatanda, dapat may tapayan ka ng asin. Dapat palaging puno. Pag yan ay naubos, malas, sabi sa'yo. Kaya dapat may tapayan ka. Nung araw, doon sa pasalubong namin, may tapayan ako. Pinaririgalo sa kasal. Talaga. Nung ayaw nila ng tapayan na yung brown. Gusto nila yung tapayan parang bigan. Kaya nahinto na. Pupunta pa ako sa bigan. Layo. Class A kasi super clean. Oh. So, ang harvest depende sa alat ng dagat. Yes po. At sa araw po. Kung So, pag- minalas-malas ka, natapat ka sa medyo matabang, di konti harvest. Opo. Oh, I see. Ganun. So better yung summer talaga, sir. Kasi Sa summer, mabilis ang evaporation. At mas gusto kung direct sunlight. Ilang araw bago naging ganito? Mga 13 days po, 2 weeks po sir. Kasi Mabagal ah. may ano po bagyo po. Ulan. ah,